Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika, maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim, sagot kita. At napapakinggan nyo po kami sa Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page ng True FM. Please do follow us on FB. At kung kayo po ay Signal subscriber, kami po ay nasa True TV Channel 19. Yay! Kamusta po ang inyong naging weekend? Nakapagpahinga po ba kayo? Nakapag-recharge? And were you able to spend quality time with your family? Sana po ay full force, ano? Full force po ang tayong lahat sa trabaho, pero dun sa mga kapatid po natin sa norte, mag-ingat po kayo, lalo na po nasa extreme northern Luzon. Patuloy po pagdasal po natin ang mga kababayan natin sa may bahagi ng Batanes at Babuyan Islands dahil binabayo po sila ng Typhoon Hulyan at sabi po ng Pag-asa kaninang tanghali may posibilidad na umakyat pa ito sa isang super typhoon. Sa kasalukuyan po ay may ilang lugar sa extreme northern Luzon na nakataas po ang signal number 4 at hindi po inaalis na pwede pang iakyat sa signal number 5. So karamihan po ng lugar sa northern section po ng Luzon ay nasa ilalim po ng storm warning signals. Mag-ingat po kayo dyan at mamaya po susubukan natin na makakuha po ng update mula po sa Pag-asa. Dito po sa Metro Manila, makulimlim ang panahon pero hindi naman pong inaasahan na mas lalala pa ito. Pero yung mga nasa norte, mag-ingat po kayo mga kapatid. Yung isang bagyo naman na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility ay hindi naman daw inaasahan na makakalapit yan. But again, patuloy po yung binabantayan ng Pag-asa. Ngayong araw po ng Lunes, every Monday, dito po sa Sagot Kita, usapang batas po tayo mga kapatid. Marami tayong naririnig na balita, di ba, na nakasakit, namaril o nakapatay dahil sa matinding galit. Nung nakaraan nga po, may isang basketball player, di po ba, PBA player, na namaril dahil umano sa pikunan sa basketball. Yung player po na ito ay nagkaroon ng charges na attempted homicide, pero nakapagpiyansa na noong Biyernes lang. Ano-ano pa ba ang pwedeng malabag sa batas ng isang taong matindi ang galit? Kailangan po ng anger management. Meron pong mga tao talagang sadyang hindi po nila makontrol yung kanilang temper. Himayin po natin yan kasama ang ating guest lawyer. Kaya ihanda na po ang inyong mga tanong dahil sagot ko kayo sa usaping legal. Ang ating question of the day, mga kapatid, kailan ka nakasakit dahil sa matinding galit? Sana hindi rin umabot sa punto talagang, 'di ba, yung kagaya po nga nung itong balitang to na attempted murder na. Kung may gusto po kayong i-share sa amin, mag-comment lamang po kayo sa ating live stream. Kung may nais po kayong itanong, bukas po, pwede po namin kayong i-connect sa ating guest lawyer. Tumawag po kayo sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788 or 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or 8631-6674. At diretso po namin kayong i-connect sa ating guest lawyer. At dahil Burr-months na, may maaga po kaming pamasko sa inyong mga kapatid. Mananalo ng 500 pesos. Ang may kailangan malaman na komento at sagot po doon sa ating question of the day. Ang gagawin lamang po ay sagutin nga po yung ating question of the day at i-share ng nakapublic ang ating live stream. At mamaya po, i-announce natin yung lucky winner na yan. Simulan na po natin ang ating talakayan. Kasama po natin live via StreamYard, Attorney Paul Castillo. Siya po ay isang law expert at professor mula po sa Far Eastern University. Magandang hapon po sa inyo, Attorney Castillo. Magandang hapon, I hope you can hear me. Opo. Okay, that's good, no? Yeah. Cheryl, I remember the last time na nag-usap tayo,
Sabi ko, I will be there sa Kaya nga. studio. Pero dumating ako dyan, but kasama ko si Maricel last time. So, Ay, oo! But, Oo. yes, so I kept my promise to be there na sa next appearance ko in the studio. But next time, I hope na makasama din kita ulit. Ang promise ko naman, Attorney Castillo, sa susunod na nandito ka, nandito ako. Sige. That's good. Well, I'll hold you to that. Ayan, wala ka bang klase? Hindi ba kami nakakasagabal? Wala naman at this particular time. No? So this is a good time. Perfect. Mga meetings lang, kaya I have to do it online. Itong ating but thank you. Thank you for making time, Attorney Castillo. Ito yung pinag-uusapan namin, yung galit. Maliban dito, kagaya yung nabalita na yung sa basketball player, marami din yan, road rage, diba? Attorney Paul. Ako, I have long time ago, meron kaming experience yan. Actually, nasa kabilang stasyon pa ako at nabalita pa yan, na nagkagit-gitan lang. Actually, hindi nagkagit-gitan eh. Para ang nangyari sa amin ay namali kami ng lane, so bigla kaming, well, hindi naman bigla, pero pakaliwa para makadiretso kami. Kasi parang naipit kami, alam mo naman tayo, di ba, kahit na kalsada, ginagawang parking, nilalagyan lang nagbe-blink na lang ng lights eh. So, parang naalangan siya siguro sa pag-left namin, uminit na yung ulo. So binabaan namin, sabi namin, pasensya na po. So hindi namin alam, pag diretso namin, kasi nauna na siya, hinintay pa niya kami sa kalsada, nakahinto siya, kami naman huminto, binabaan niya yung window niya, tinutukan niya kami ng baril. So natakot ako kasi nasa harap ako, sabi ko, tara, let's go, pabayanan natin yan. Baka nainis lang, huwag na nating patulan. And then, dire-diretso kami, binilisan niya, pakanan kami, inunahan niya kami, hinintuan niya kami sa harap. Bumaba siya, bit-bit niya pa rin yung baril niya. Wala, buti na lang na-control ko kasi karamihan, 2 kaming babae at 4 na lalaki. Sabi ko, wala nang bababa, wag na natin babain, tandaan na lang natin yung plate number. Sabi ko, wag na tayo kasi baka, ang natatakot ako that time is, baka akala niya pag may bumabang isa, may baril din, di ba? Hindi mo alam hindi mo alam yung init ng ulo. Tapos wala lang, tumutok siya ng baril, tapos nung walang bumababa, talagang umalis na siya. And then nag-file na lang kami ng report. And then nung lumabas siya sa balita, may lumabas na mayroon na rin palang siyang nabaril sa tenga, na daplisan, na isang delivery driver. Ayun, sa tagal ng justice system natin sa bansa, walang nangyari doon sa kaso. Pero nakapag kami sa court once. But I don't know. Tuwing dadating, parang may dadating na sasabihin nila yung court day. Siguro din hindi natutukan ng lawyer. Parang ako naman, ang sa akin, ma-report lang, maturuan ng leksyon yung taong yon, ay dadating, kunwari may court date, tapos na ng 3 linggo yung schedule bago ko nakukuha yung schedule ng court. Yeah. You know, that happens, no? Nangyayari talaga yan, Cheryl, unfortunately. Pero hindi na masyado ngayon kasi electronic na ang ating mga korte. But this was very good development. Long Inimpose time na ng ago. ating Suprema email. Ngayon sa civil case, mandatory na siya. Sa criminal cases, I think it will follow. No? Na eventually, lahat talaga sa atin magiging electronic na. So to address precisely yung problem mo. And I understand that, Cheryl, kasi nangyari na din sa akin yan, no, na nakatanggap ako ng notice. Yung hearing pala nung nakaraang linggo pa. Binabasa ko yung notice. No? So it really happens. No? And sadly, it used to happen more before. Less na ngayon. Ayun. But I hope that person natuto na siya ng leksyon. And so far naman, parang wala naman ng ganoong balita. Anyway, sa ibang... Ginawa mo, Cheryl, no, na you don't, pagka ganun ho kasi, nabiso na din natin sa mga nakikinig sa atin, Cheryl, no, na minsan mahirap talaga mahirap banggain ng init ng ulo din. Yes. Usually, hindi maganda ang kinahihinatnan. Oo, totoo po. Kailangan may kumakalma eh.
Naisip ko nga noon kung iba rin pag lalaki sa lalaki. Siguro po attorney, iba rin naman pag sa babae at sa babae. That's true, no? Oo. Pero pag may kasama ka, yung isa kakalma eh. Kung lalaki sa lalaki, kakalmahin ka ng babae. Kung babae sa babae, kakalmahin ka ng lalaki. Di ba ganon? Totoo. I'm sure even sa mga clients mo, pag medyo mainit, merong taga-kalma. Pero ayaw natin. Dahil ayaw natin mauwi po ito sa pagkakakulong dahil lang sa matinding init o galit, init ng ulo or galit. Pero ano-ano yung mga krimen na maaaring magawa dahil sa matinding galit, Attorney Castillo? Okay. Very, very up yung question mo, no, Cheryl. Pagdating kasi sa krimen, essentially, marami kang pwedeng gawin, no, sa init ng ulo. Pero ang kadalasan na nagagawa o nangyayari dito is yung nag-i-inflict ka ng physical harm, no? Pwedeng nasaktan mo lang ng konti, nasugatan mo ng konti, natabig mo, natulak mo. Pwede rin naman, of course, yung worst case scenario niyan is talagang napatay mo, no? So, broad spectrum yan. Siyempre, ang tao, pag galit na galit ang isang tao, marami siyang pwedeng gawin. Pero kadalasan, Cheryl, no, bodily harm, nag-i-inflict ng bodily harm. Pero meron din naman, no, sa tindi ng galit kung ano-ano yung nasasabi. Wala man bodily harm. Kunwari bumaba, nasasakyan, gaya ng sabi mo, angas mo papatayin kita, yung mga gano'n, no? Nangyayari talaga yun. O paliligpit kita, yun, nagkakaroon din ng threat. Kasi tatandaan natin na ang pananakot ng walang basihan, no, is also a crime, yung tinatawag natin na grave threat. Or sasabihin, sige, pupuntahan kita sa bahay mo, ubusin yung pamilya mo. May mga ganon. So, hindi man siya umaabot sa physical harm, pwedeng magkaroon ng threat. So, kadalasan, Cheryl, broad yan, no, mula sa threats, sa pananakot na may gagawin ka doon sa isang kinagagalitan mo, all the way sa actually may gagawin ka. Pwede mong masaktan ng physical, pwede mo rin namang masaktan all the way, no, hanggang sa mapatay yung tao. Yun yung, of course, yun yung pinaka-unfortunate na pwede mong magawa ng dahil sa galit. Or yung sindak. Pwede rin yung sindak, diba? Pero ito pong kinasungkutan. Go ahead. Sorry, Cheryl. Go ahead. Idagdag ko lang, no? Hindi naman kasi lahat din ng, halimbawa, nagkaroon kayo ng confrontation, nagkamurahan kayo, pero beyond that, wala naman talaga kayong sinabi or wala namang ginawang physically. Hindi din naman yun automatic na crime yun, no? Pero may certain levels of things na sasabi mo na maaaring maging krimen, or certain acts na pag ginawa mo maaaring maging krimen because of out of anger. And siguro mamaya pag-usapan natin ng mas malalim, Cheryl, meron din namang anger na pinagtatanggol ka mula sa pagiging isang krimen yung ginawa mo. Okay, dito po sa balikan ko lamang yung kinasangkutan ng isang basketballista na attempted homicide po. Anong sinasabi po ng batas tungkol dito para mas maintindihan po ng mga kababayan natin yung attempted homicide? Well, essentially, Cheryl, kasi ang homicide is pagpatay ng tao, no? So hindi ko masyadong na tong news, no? Because I actually just flew in din, no? Pero yun nga, parang may nakita ako na ilan na filean nga ng ganon na pagtatangka doon sa buhay ng isang tao. Ang homicide kasi, Cheryl, at sa ating mga kapatid na nanonood, is pagkitil po sa buhay ng isang tao. This is when you kill someone, ito yung pagpatay sa isang tao. Pero baka magtataka kayo, hindi ba murder yon? Murder is pagpatay din. Ang murder ay pagpatay din sa buhay ng tao, sa tao. Ngunit, ang murder ay may mga kwalifikasyon sa ilalim ng batas para maging matawag na murder, no? So ang homicide at ang murder ay parehong nakapatay kayo ng tao. Ang pagkakaiba, no? Ang pagkakaiba, sa murder may mga kwalifikasyon na kailangan ma-meet ninyo para masabi na murder yung ginawa ninyo. Pero pareho ho silang pinatay nyo yung tao. So I'm guessing, no, ayon sa ating authorities, dito may pagtatangka na patayin yung na magkaroon ng pagpatay, no? So siguro yun yung yun yung kanilang final. Okay, mas detalyihin po natin, Attorney Castillo, yung kaibahan ng homicide dun po sa murder. Okay. Ang homicide, pagpatay. Ang murder, pagpatay. Pero bakit naririnig natin na magkaiba at sinasabi, hindi, murder yan?
Kasi pag murder, Cheryl, yung pagpatay is merong mga qualifiers. Ano itong mga iilan sa qualifiers na to? Number 1, nandyan yung treachery, pagtatraidor. Halimbawa, no, iba ang pinatay mo yung taong nakaharap sa'yo, iba siya. So halimbawa, tumalikod na yung tao, naglalakad na siya palayo, bigla mong pinatay. Tawag doon treachery, pagtatraidor. Kasi hindi na nga alam, wala na umalis na nga yung tao doon sa inyong away, sa inyong usapan, pero pinatay mo pa rin. Tawag doon treachery. Paano naman, Cheryl? May tinatawag din na evident premeditation. Ibig sabihin, matagal niyong pinlano, matagal niyong pinag-isipan. Hindi naman kailangan matagal, sorry, no? Pero inyong pinlano at pinag-isipan ng mabuti yung pagpatay doon sa tao. Ibig sabihin, hindi ho siya spur of the moment. Hindi siya yung nagulat lang kayo, nagalit kayo, nainis kayo, bigla nyo lang pinatay. Iba yun. Ito pinag-isipan nyo talaga. Hindi, papatayin ko tong tao na to sa ganitong oras, sasalubungin ko siya sa ganitong petsa, etc. So nandyan yung, or pwede rin naman, no, na ikaw ay tumanggap ng bayad para pumatay ng tao. Nandyan din. No? At nandyan yung, yun nga, nasabi ko na kanina, yung treachery, yung pagkaka-traidor, no, para mapatay mo yung isang tao. Yun po ay pasok sa murder? Pasok sa murder. Murder, yes. Oo. Okay. Kumbaga, pag pinatay mo ang isang tao na may pagpaplano, Cheryl, no, pinlano mo patayin yung tao, murder. Pinatay mo yung tao ng may pagtatraidor, treachery, murder. O yung pagpatay mo sa tao is may cruelty. Yung may kasakiman, may kasamaan. Aha. Diba? Instead na sinabi mo, marami kang cruel things na ginawa doon sa tao, murder. Nandiyan din yung evident premeditation, pinlano mo. At of course, yung isa na nabanggit ko kanina is tumanggap ka ng reward, no? Para patayin yung tao. Kumbaga, babayaran ka. Bayaran kita, 100,000 para may gawin ka dyan sa tao na yan, patayin mo. So, yun ay tinatawag na murder. Pero kung wala yung mga qualifiers na yan, Cheryl, ibig sabihin, hindi ka nagtraidor, hindi mo pinag-isipan, kung papatayin mo, wala ka naman tinanggap, hindi naman cruel yung paraan ng pagpatay, tawag doon homicide. So, murder, limitado siya. Parehong pagpatay ng buhay, pagkitil ng buhay, except na may qualifiers yung murder. So, yung kagaya yan, kunwari, okay, sa road rage, namaril at nakapatay, homicide po yun. Depende, Cheryl, no? Depende sa circumstances. Kasi merong road rage, Cheryl, na instantaneous. Halimbawa, nagkasalubong kayo, 1 minuto nagbabaan, nagkabarilan, napatay. We can't really say, no? We can't really say na murder kasi may pagka-instantaneous siya. Ano yun Yun yung tinatawag nila na kumikilos ka pa dun sa nagdilim yung paningin mo, no? Parang wala ka pa sa wisyo, wala ka pa sa sarili mo. So, obviously, hindi mo pinag-isipan yung ginawa mo. So, walang premeditation. Hindi mo rin naman masabi, pagtatraidor, binabaan mo nga, harap sa harap, no? Obviously, hindi mo rin masabi may cruelty and of course, clearly, pag road rage, no? Kadalasan, hindi naman yan dahil may bayad sa'yo. So, usually, homicide lang yan. Pero paano magiging murder, kunwari, Cheryl, no? Actual case, no? Actual case na na-encounter natin. Nagka-road rage. Actually, medyo close to sa nangyari sa'yo, Cheryl, no? Nagka-road rage, nagka-girian. Pero okay na, umalis na. Hinabol, no? Ayaw tigilan. Nagka-girian ulit. Tapos nung talagang nagkasalpukan na sila, say, after 5 to 10 minutes, doon pinagbabaril. Posibleng murder yon. Bakit? Kasi pinlano mo na May premeditation Hinabol mo Oo. Precisely, tapos na yung enkwentro, okay na tayo. Nagkamurahan na, etc. Naglabasan na ng galit, naghiwalay na. Pero ikaw, hindi ka pa pala tapos, hinabol mo. Tapos ngayon, nung finally, nahabol mo siya, doon mo pinatay, masasabi nating posibleng murder. Kasi baka lang, no? Baka pinag-isipan mo or talagang gusto mong patayin. So, maaaring ganon. But of course, it's always case-to-case basis. Kaya sabi ko, Cheryl, ang road rage depende. Not necessarily homicide lang. Not necessarily murder also at all times. It's a case-to-case basis. Depende ano exactly yung kinasangkutan ng partido doon sa road rage na yun. So, mas mabigat ang murder talaga? Mas mabigat ang murder, no? Ang penalty, Cheryl, ng homicide is up to 20 years na pagkakakulong. Ang murder po is up to 30 years. So, mas mabigat talaga yung murder. Tapos tatandaan po natin na ang murder, ang punishment niya is reclusion perpetua. Ibig sabihin, no, pagka in short, kumbaga pag kayo'y nakasuhan ng may reclusion perpetua, ibig sabihin ito yung pinakamataas na level ng pagkakakulong sa ating revised penal code at ito ay tinatawag na quote-unquote non-bailable, no. Nilalagay ko yung non-bailable sa quote-unquote, Cheryl, because strictly speaking, pwede ka pa rin mag-bail kung
titignan pa rin, depende sa circumstances. But generally, let's adopt that for the purpose of discussion, quote-unquote non-bailable, no? Pagka murder yung kinaso sa iyo. So yung homicide, pwede po mag-bail? Yeah, pwede mag-bail. Pwede mag-bail. Reclusion ano lang siya reclusion temporal lang siya. Reclusion perpetua yung tinatawag na, yun nga, non-bailable na offense. O mga kapatid, simula pa lamang po ng ating discussion with Attorney Paul Castillo. Baka may gusto po kayong, may mga concern po kayo, maari po kayong tumawag sa ating tanungan hotline sa 8631-5788 or 8631-6674. Pwede po kayong kumonsulta kay Attorney Paul Castillo. At doon po sa gustong sumali sa ating pa 500 pesos today, ang tanging nyo pong gagawin ay sagutin ang ating question of the day. Kailan ka nakasakit dahil sa matinding galit? Hindi naman siguro umabot sa katulad ng pinag-uusapan natin with Attorney Castillo At i-post nyo lamang po yan publicly at i-share po yan sa ating live stream at mamaya po pipili po tayo ng isang magkakamit ng 500 pesos. Oras natin, 4:23 ng hapon. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik ang programang Sagot Kita. Babalik po ang programang Sagot Kita kasama ng inyong Cheryl Cosim at ang ating question of the day, kailan ka nakasakit dahil sa matinding galit? Sagot na po kayo at baka po kayo ang mapili namin na magkamit ng 500 pesos. Kasama pa rin natin ang ating legal expert, Attorney Paul Castillo. Okay. Paano, Attorney Paul, paano kung self-defense lang naman yung ginawa mo? For example, binunutan ka kasi ng baril. Kagaya yon, yung dapat ba pinutukan ka muna, hindi ka lang tinutukan, or self-defense bang masasabi na tinutukan ka, inunahan mo na lang ng putok? Okay. Maganda yung question, Cheryl, no? Because very common na naririnig natin yan, na self-defense, ganyan daw yung nangyari, or nauna siya pinagtanggol ko lang sarili ko, no? So, titignan natin ano ba ang elemento ng self-defense. Ang self-defense, Cheryl, may 3 requirements yan sa ilalim ng ating batas. No? Ano yung una? Nagkaroon ng unlawful aggression o yung pagkilos ng mali mula dun sa taong umaatake sa'yo or may ginagawa sa'yo para depensahan mo yung sarili mo. Number 2 is dapat yung means mo naman is reasonable. Ibig sabihin, yung ginawa mong depensa sa pagsarili mo ay reasonable para salagin yung pag-atake ng tao sa iyo. At pangatlo, of course, is wala ka namang ginawa para atakihin ka ng tao. No? So halimbawa, i-illustrate natin, paano nag-work yung self-defense. Halimbawa, Shell, dun sa kaso na sinabi mo, naglabas lang ng barel. Does that automatically mean na mayroong aggression? Case-to-case basis, but at the same time, it's not always na dahil naglabas ng barel. Paano pag naglabas pala ng barel para punasan? But of course, medyo extreme yun. Generally, pag naglabas ng baril, mati-threaten ka talaga. No? Pero kung hindi naman tinutok, hawak lang, medyo binunot lang ng konti, ganoon. So titignan din yan case-to-case basis. But let's just say, for the sake of argument, na talagang nilabas yung baril, tinutukan, at pasugod na sa'yo, palapit na ng palapit, yung talagang yung kamay niya nasa trigger na. No? Alam mo talaga may gagawin. So ikaw naman, alam mo na may unlawful aggression, wala kang ginagawa, bigla kang sinugod. Ikaw naman yung sinalag mo. So halimbawa, may kutsilyo ka or may may pana ka, pinana mo, tinamaan, tapos namatay, no? And then masasabi ba nating posibleng self-defense yun kasi wala ka namang ginagawa, yung pangatlong elemento, meaning walang provocation on your end. It might be the case na masabi nating self-defense yun. So kailangan sa self-defense yung 3 elemento na yun dapat ma-meet nyo. Yun yung may maling aggression sa inyo, unlawful aggression. Pangalawa is yung ginamit nyong paraan para salagin yung pag-atake ay reasonable. Pangatlo is wala kayong kasalanan, wala ho kayong ginagawa. Kasi balik na rin natin, Cheryl, paano masasabi na hindi self-defense kahit na yun ang claim mo. Number 1, halimbawa, may dala siyang stick. Kunwari bamboo stick, syempre pwede ka rin mapatay ng bamboo stick na matalas. Pero ikaw naman, may dalang bamboo stick, nakatutok sa'yo, pero naglabas ka Armalite, tapos binanatan mo. Diba? Masasabi mo bang reasonable yung means, tapos malayo pa siya, pero naglabas ka ng Armalite, inubos mo na yung bala doon. Masasabi mo bang reasonable yung means? I don't think so, no? Lalo na, especially kung maliit naman yung bamboo niya, tapos yung pag-repel mo o yung pagsalag mo doon, hindi naman reasonable. O di naman kaya,
Yung pangatlong elemento, sabi, dapat wala kang ginawa para magalit sa iyo yung tao. Wala kang unlawful provocation. Meron pala, no? Meron pala, masasabi pala na halimbawa, sinuntok mo pala yung kapatid niya or yung anak niya sa harap niya, no? Sa harap niya mismo, sinaktan mo pala yung relative niya or siya mismo sinaktan mo pala kaya pala umatake, then hindi mo masasabi na mayroong self-defense. So yun yung importante. And of course, dun din sa unlawful aggression, no? Dapat mali din yung ginagawa ng tao. Kasi what if, Cheryl, naglalakad lang yung tao, bagamat may dala siyang baril, no? Minsan may ganun eh. Kunwari, mga kasama natin sa security, etc. Minsan naglalakad, may dala talagang baril. Pero wala namang ginagawa sa'yo, wala namang unlawful aggression. Pero sinaktan mo dahil lang ayaw mo nang may baril, hindi na self-defense yun, no? Ikaw na yung makakasuhan sa ganun. So, importante na yung tatlong elemento na yun, Cheryl, ay present para masabi mo na self-defense. Kasi importante yun ang tinitignan ng korte sa lahat ng kaso na nagsabi ka ng self-defense or pagtanggol sa sarili. So kapag napatunayan, Attorney Paul, na self-defense, walang criminal liability? Walang criminal liability, no? Isa ho yan sa mga depensa na pinapahintulutan ng ating batas, no? Pag talagang nagkaroon ka ng self-defense, ibig sabihin, pinagtanggol mo talaga yung sarili mo at may basihan yung pagtanggol mo sa sarili mo. So wala kang criminal liability. Baka magkaroon ka lang ng civil liability, Cheryl, ibig sabihin, kasi kunwari napatay mo yung tao out of self-defense, no? May danyos pa rin, may bayad ka pa rin sa pamilya, pero wala kang criminal liability. May bayad ka pa rin para dun sa nawalang buhay, sa nawalang kinikita ng tao, no? So pwede pa rin ma-apply sa iyo yun. Pero hindi ka makukulong kasi wala kang criminal liability. Punta naman po tayo sa tinatawag na crime of passion. Attorney Paul, na nagagawa raw dahil sa matinding emosyon gaya po ng selos. Paliwanag nyo nga sa amin, mas paintindi nyo sa amin yung crime of passion. Okay, yung common na crime of passion na Cheryl, actually, matatagpuan yan sa Article 247 ng ating Revised Penal Code. Actually, more of ito yung nahuli mo, yung iyong asawa o di naman kaya yung iyong daughter na minor, no, na nakikipagtalik. So halimbawa, Cheryl, no, ang isang tao meron siyang asawa. Sabi ng batas, spouse. So whether babae or lalaki. Sa kanyang wife or wife nakahuli sa kanyang husband, ang importante kayo ay legally married, no? Mm-hmm. So tatandaan niyo po, legally married. Kasi minsan, Cheryl, klaruhin ko lang, no, naririnig ko sinasabi ng iba, yung asawa ko, pero pag tinanong mo, kasal ho ba kayo? Hindi. No, so nagsasama lang sila, pero hindi sila legally married. So, ang purpose no, kaya ko hin-highlight yun, para mag-apply to. So halimbawa, nahuli nyo yung inyong legally married na husband, no, nakikipagtalik sa iba, napatay nyo sila pareho. May criminal liability ba kayo? Wala. Bakit? Kasi, pagka ganun, naano nyo lang sila, Cheryl, na yun nga, may passion ka, no, nahuli mo na nakikipagtalik yung iyong asawa. Or what if, no, sa parent, any parent, whether father or mother, nahuli yung kanilang daughter. Specific to, no, nasa batas ho natin daughter. So kung nahuli nyo yung inyong son na may ginagawa na minor, hindi ho counted yun. Pero pag nahuli niyo, kahit na adult yung katalik? Nung lalaking anak? Kahit na adult yung katalik niya, because the law says, pag nahuli niyo yung inyong minor daughter, nakalagay kasi daughter. So, whether babaguhin yan in time, no, we don't know, but nakalagay kasi daughter. So, pag nahuli niyo yung inyong inyong anak, no, na minor na babae na may katalik din, at napatay nyo, no, nasaktan nyo, wala rin kayong criminal liability. Kahit na nasaktan nyo yung kanyang kasama, yung kanyang partner, yung kanyang katalik at that time, wala ho rin mo kayong criminal liability. Kasi may passion ka, Cheryl, kasi syempre, asawa ka nahuli mo yung asawa mo na may in the act of, di ba? In the act of something na usually kayo lang talaga dapat, no? But yes, nahuli mo, or naman sa iyong daughter na minor, no? Minor at that, no? Siyempre kung of age na, iba na yon. Pero kung minor, nahuli mo, may passion ka talaga, may galit, no, Cheryl, na pinag-usapan natin yung galit, in the issue of galit. Talagang may galit ka, na siguro nandilim yung paningin mo, tas right then and there, may ginawa ka. Nasaktan mo, napatay mo, may nasabi kang hindi maganda, pero hindi ka pwedeng i-hold liable para doon. Paano, attorney, kung alam mong ganun na yung spouse mo, asawa mo, na mayroong kalukatitang to or may boyfriend or may girlfriend, may mistress, no, may kabit. Alam mo na
nakita mo na ng ilang beses o isang beses, Yeah. ginawa mo ngayon, sinundan mo, hanggang talagang hinintay mo talaga yung pagkakataon na mahuli mo sila sa akto. Ang nire-require, Cheryl, ng batas is that surprised in the act, no? In the act of doing it. So, ibig sabihin, pagka sinabi mong surprise, hindi mo alam. Hindi mo alam na wala kang, nagkagulatan kayo, essentially, no? Kasi, kung nakaupo ka na doon, nagtatago ka pala sa kwarto, sabi ko, matagal na ako nagdududa dito tatago ka dito para hindi ako malata. Iba na yon. Posible doon, Cheryl, baka magkaroon pa ng premeditation, no? Yung nasabi natin kanina. Murder. Kasi may pagtangka ka Pero kung talagang nagulat ka lang, halimbawa umuwi ka galing sa trabaho or nag-half day ka, hindi in-expect nung asawa mo, bigla ka na lang pumasok sa kwarto, may kasama, may nangyayari. Ayun, yun yung pasok doon. Pero kailangan surprised, no? Kailangan, ibig sabihin, hindi yung, kasi pag, Cheryl, pag pinlano mo, pag matagal mo nang inisip, hindi na surprise yun So, importante yung elemento na nagkagulatan kayo, nagkaroon ng surprise. Okay. So, hindi, kasi yung pinag-uusapan natin, crime of passion, so babagsak yun sa murder. Kung posibleng bumagsak sa murder. Kasi wala nang passion. May planning na yun Planning na may gagawin ka Pero yung kunwari, minarites sa'yo, yung asawa mo, nakita ko may inuwi sa bahay. So, uwi ka, no? Tinawag kunwari, habang nasa opisina ka, umuwi ka. Ay, galit ka, iniisip mo, may dadatnan ka, pero hindi ka rin sigurado, gusto mo makasiguro na bulaga ka, kung wala namang ginagawa. Pero, kailangan bang nagtatalik or paano kung magkayakap lang, nakaupo, nagkayakap, or whatever? Kailangan nagtatalik, Cheryl. Asintalik talaga. Kailangan nagtatalik kasi, and admittedly, sometimes mahirap mag-draw yung line. Kasi, what if nakakumot? No? Halimbawa lang, mga real-world possible examples. Nakakumot, akala mo nagtatalik, pagtingin mo pala, nakaligalan pala magkatabi. Of course, hindi sila dapat magkatabi, pero hindi rin sila nagtatalik. Yun ang nire-require ng batas natin. No? So, titignan pa rin na case-to-case basis kung talaga bang masasabi mo bang nagtatalik, clearly ba, baka nagtatalik, baka hindi, o talagang klarong hindi. Kasi what if, Cheryl, pagpasok mo, no, kumakain lang pala ng sandwich. Obviously, pagka ganon, walang walang passion dapat, no, kumakain lang pala sila ng sandwich. I mean, nakakapagtaka pa rin bakit siya kumakain ng sandwich doon sa bahay ninyo, but at the same time, hindi yun rason para gawan mo ng krimen or para saktan mo yung para patayin mo yung kasama doon sa bahay ng iyong spouse. Okay, pinag-uusapan po natin itong crime of passion, yung homicide, and then murder. Pero other than this, kung wala naman, hindi na uwi, sa pagpatay naman yung kaso, pero dala pa rin ng matinding galit. Yung kanina may mga na-mention kayo, Attorney Paul, yung pagsasalita, ano namang mga kaso ang pwede doon? Verbal. Cheryl, linawin ko lang, no? Backtrack lang ako ng konti doon sa nahuli ng crime of passion. Meron pa rin kayong krimen, pero yung penalty nyo pala, yung penalty ninyo is destierro. Ibig sabihin ng destierro, paaalisin lang kayo doon sa bayan kung saan nangyari yung event. So, hindi kayo ikukulong, wala kayong pagkakakulong, pero paaalisin kayo doon sa bayan. Ang purpose ng batas para dyan, Cheryl, is because pag nagsistay ka pa rin doon sa same na bayan kung saan nangyari, baka pag-initan ka. Siyempre, baka nandyan yung relatives, no? Baka nandyan yung mga kaibigan and all that. Baka pag-initan ka. So, essentially, ikaw pa yung pinoprotektahan ng batas, no? So, i-backtrack ko lang ng konti doon sa penalty. Now, going back doon sa tanong mo, no, na sinabi mo na, what if hindi mo naman napatay? Kasama, Cheryl, doon sa crime of passion, yung physical injury. Ibig sabihin, ng physical injury is na bigyan mo siya ng kasakitan sa katawan. Marami ang physical injury. Nandyan yung slight, nandyan yung light or serious physical injury. Paano masasabi na ang isang physical injury ay magaan lamang versus doon sa sobrang seryoso? Usually, Cheryl, ang dyan is kung ano yung nangyari sa katawan mo. Kunwari, nawalan ka ng braso, nawalan ka ng kamay. Of course, serious yun. Or nawalan ka ng mata, nabulag ka. Pero halimbawa, nakalmot ka lang. Slight lang yon. Binibilang din yan, Cheryl, gaano ka katagal debilidado. No? Ibig sabihin, gaano ka katagal hindi pwedeng magtrabaho or bumalik sa normal life mo. Pag ilang araw lang, pwedeng slight physical injuries lang yan. Pero
if buwan or maybe for the rest of your life even, baka masabi na serious physical injury yung nangyari sa iyo. So, hindi lang naman murder, hindi lang naman homicide or murder, pagpatay, Cheryl, yung pinag-uusapan dito. Kasama din syempre dyan yung makagawa ka ng physical injury doon sa kinainitan mo ng ulo. Kasama din dyan yung sa crime of passion, no? Nakapag-inflict ka ng injury. Halimbawa, nasaksak mo pero hindi naman napatay, kasama pa rin yun doon sa sinasabi na covered ng crime of passion. Mga kapatid, break po tayo ng kaunti. Of course, sa ating pagbabalik, makakasama pa rin po natin si Attorney Paul Castillo. At habol po kayo, kung kayo po ay may mga katanungan, may gustong ikonsultang legal, maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788 or sa 8631-6674. At sagutin din po ang ating question of the day. Kailan ka nakasakit dahil sa matinding galit? Abay, malay nyo, kayo po ang magkamit ng 500 pesos sa araw na ito. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik ang programang Sagot Kita. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Kita. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim at kasama pa rin po natin si Attorney Paul Castillo. Ang bilis ng oras! Attorney Paul! Oo. Magugulat tayo, isang oras na pala halos ang lumipas. Correct. At ito, humahabol po, kasama po natin sa linya ng telepono si alias Obet mula sa Valenzuela. Hi, Obet! Hi, good afternoon po, Ma'am Cheryl. Good afternoon. Ano pong may paglilingkod namin? Po, follow up ko lang po yung question kanina kasi sabi ni Attorney Paul, kapag ka nahuli mo, limbawa, nakahiga sila pareho pero nakakumot, wala namang ginagawa. Ang tanong ko po kung tapos na po palang gumawa. Pagtapos na! Pero Attorney Paul! kasi sabi ni Attorney Paul, magkatabi, nakapumot. Dapat nagtatalik talaga. Oo, pero kung tapos na palang nagtalik. At nakahubad. Nakahubad pa rin or nakadamit na. Nakahubad pa rin, nakakumot. Sige, that's a very good question, Obet. Salamat sa iyong katanungan para malinaw natin. Yung pag sinabi nating actual na nagtalik, no, may sinasabi yung batas na immediately after. Kaya yun yung medyo tricky part. No? Halimbawa, nahuli mo pero nakakumot pero pagtanggal mo parehong walang damit. Obviously, may nangyari. Pero ang tanong kasi dyan lagi, Cheryl, is how immediately after mo nahuli? No? Ibig sabihin, kumbaga kakatapos lang talaga nung pangyayari sa kanila, minutes lang, o tipong dumating ka ng umaga na tapos nung gabi pa pala may nangyari tapos kakagising lang. So pagka ganun, hindi na siya immediately after. Pero halimbawa, Obet, pagpasok mo, alam mong gising pa, talagang kakatapos lang may nangyari sa kanila, no? May nangyaring akto sa kanila. Then pwede mo masabi na immediately after yung pagkaganon. Pero yun nga, it's a question kasi syempre ikaw dapat careful ka rin, no? Kung ikaw yung kung kaya mo pang mag-isip, no? Kasi naintindihan natin na mandidilim yung paningin mo. Pero kung kaya mo pang isipin, ano mo rin, parang may nangyari ba? Kakatapos lang ba? Or sure ako may nangyari kasi obviously pareho namang walang damit nung nahuli ko. Pero baka naman kagabi pa or ilang oras na ang lumipas, no? Yung mga ganong consideration kasi careful ka rin sa sarili mo. Pero yun nga, it's hard to say, naintindihan natin, Obet, dahil right then and there, no? Sino ba naman ang hindi magagalit? Sino ba naman ang hindi madidilim parang yan? Yun nga. We still try. Immediately after, yun talagang magkatabi, walang damit, pero alam mong kakatapos lang, may nangyari. Yun, maaaring pumasok ka pa rin doon sa sinasabi na crime of passion at may magawa ka pa rin sa kanilang dalawa. At ang penalty mo ay destierro lamang. Okay po. Thank you so much po, Attorney Paul. Thank you. And Ma'am Cheryl. Salamat, Obet. Have a nice day po. You too. Good afternoon. Likewise. Ayan. Kaya actually, Cheryl, sa mga ganitong kaso, although ang lagi natin sinasabi kadalasan is caught in the act talaga. Kasi pagka nandun ka na sa time na tapos na, may debate pa eh. Parang, kumbaga, siyempre kung wala silang damit pareho, Cheryl, medyo obvious. Pero paano kung may kaunti namang suot? I mean, you can't really say, no? You can't really say. And dapat mag-ingat din tayo kung kaya nating mag-ingat sa ganung sitwasyon. Opo. At dito na po tayo sa ating mga netizens. Ayan, eto, simulan ko, Attorney
Teka, babalikan ko. Ang dami. Si Joralyn Valeriano, good afternoon. Yung pong nag-away kami ng physical po, yung nakasakit po ako ng kapwa at nasampal ko siya. Si Roderick Almar, sa dami ng kamoteng rider at driver sa kalsada, iinit talaga ang ulo mo. Ikaw na nga nasagi, ikaw pa may kasalanan. Si Linda Cortez, paano yung mga binubugbog ng asawa? Tapos kailangan mo lumaban, tapos ikaw ihahabla kasi gumanti ka ng suntok. May laban ba doon? Oh yes, meron ho, no? Hindi dahil alam niyo po, no, unfortunately, Cheryl, nakakita na tayo nito na nasaktan yung babae, pero it turns out nasaktan pala sa proseso ng pagsasalag ng lalaki sa pagbubugbog sa kanya. Obviously kasi pag hinabla ka, no, for vowsy, for physical injuries ng iyong spouse, no, ng wife, no, pag hinabla yung husband, dapat wala din namang basis kung bakit nasaktan. Of course, ayaw natin na nagkakasakitan between spouses, pero it really happens na minsan natulak mo kasi binubugbog ka na eh. Alam nga namang Cheryl, tignan mo lang, di ba? It also happens na binubugbog na pala yung lalaki, pinagsusuntok na pala ng walang tigil, medyo natulak na, nasalag niya, nasaktan. Pagka ganun, hindi naman yun pwedeng kasuhan din yung lalaki sa ganung instance, no? Pero yun, as I always say, no, tinitignan how exactly it happened. Ano ba talaga ang nangyari? Si June Pilapir, yung umawat ka lang sa away tapos ikaw yung napuruhan. Sino daw yung pwedeng ireklamo para sagutin yung panggamot sa ospital? Kung sinong pumuro sa'yo, kung sinong nakatama sa'yo, no? Kasi pagka ganon, ano yun, Cheryl, siguro i-discuss ko lang very, very quickly, no, na nabanggit mo yung umawat. Pero kasi tayo tinatawag, Cheryl, na defense of stranger. Ibig sabihin, hindi mo pinagtatanggol yung sarili mo, pero pinagtatanggol mo lang yung stranger kasi nag-aawat ka lang doon. Kunwari, if in that process, no, nakasakit ka sa pag-aawat mo, sa pagdidepensa mo, wala ka ring liability. Pero halimbawa, ikaw, nasaktan ka, no, nagsasalag ka na lang, nagpapahiwalay ka na lang, ikaw pa yung nabugbog, ang sinong kakasuhan mo, kung sinong bumugbog sa'yo, kung sinong nakatama sa iyo. Si Jennifer Sea, noong high school po ako, nasaktan ko po yung kaklase ko kasi po dahil sa bintang niya sa akin na hindi totoo, dahil sa tindi ng galit ko, abay napagbuhatan ko po siya ng kamay. Pero nakapag-isip po ako noon kasi nasuspend po ako sa klase. Ayan. Yeah. Oo. If minor kayo, no, pag-usapan nyo na lang sa magulang ninyo kasi walang liability, Cheryl. Sorry, not minor, pag under 15, walang liability. Sabi niya high school. Si Jason Quembar, attorney, murder po ba kung ipinaghiganti yung kaanak na pinatay? Halimbawa, sinaktan at pinatay din yung suspect. How long after, Cheryl? Yan ang tanong natin. Kasi kung right then and there, sa harap mo pinatay yung relative mo, tapos may nagawa ka or may nagawa kang iba or nag-try kang i-defend, no? Buhay pa, sinaksak, dinidefend mo yung relative mo, napatay mo rin yung aggressor, pwede yun na defense of relatives yun pagka ganun. Pero halimbawa, pinatay yung relative mo, sabi mo, hindi, maghihiganti tayo. Iba na yun. Iba na yun. Pagplanuhan natin ang paghihiganti. Murder na yun pagka ganun. Okay, si Remy Oquindo, paano kung nasaktan ko yung kapitbahay namin na walang ginawa kundi imarites yung buhay ko sa ibang tao, nasampal ko siya, makakasuhan ba ako? Na-provoke kasi, na-provoke daw siya. Nananahimik naman daw siya. Kasi, kahit sabihin mo ng yung pagmamarites is aggression. Parang hindi, no? Parang dapat physical. Pero ipagpalagay mo na lang na yung pagmamarites is aggression. Ang tanong, reasonable ba yung pagsampal mo para i-address yung pagmamarites niya sa kanya? So laging ganun, no? Parang reasonable ba yung ginawa mo? Hindi mo masabi na dindepensahan mo lang yung sarili mo, yung honor mo. Pagka ganun, talagang may ginawa ka na, nag-inflict ka na ng injury sa kanya. Si Marayda Regala Lipio, nagkasakit ako nung malaman kong sinisiraan ako sa ibang tao at nalaman kong ginagawan ako ng kwento na hindi totoo. Hindi ko matanggap yon. Kaya ako nakapanakit talaga eh. Dignidad at pagkatao ko ang tinapakan. Pag ganon, attorney, makakasuhan ka pa dahil ikaw yung nanakit. Kahit na mapatunayan na talagang sinisiraan ako nito eh. Minamarites ako ng taong to. Alam nyo, pag kayo minamarites, meron tayong tinatawag, Cheryl, na kaso, no? Intriguing against honor. Ito yung pwede rin namang slander or defamation. So depende kung ano talaga exactly yung ginagawa sa inyo.
Pero meron tayong kaso para dyan. Cheryl, kadalasan advice natin, wag ho natin ilagay yung batas sa ating kamay. Meaning, kung maiiwasan natin na manakit, kung pwedeng idaan natin sa proseso, gawin ho natin kasi in the end, pag tayo may nagawang mali, baka bumalik sa atin. Tayo pa ngayon yung kakamot ng ulo sa problema. Okay, ang ating winner ng 500 pesos, ang sabi niya, mahirap po talaga kapag ang isang tao ay madaling uminit ang ulo. Nawawala na po siya sa tamang pag-iisip na nagiging dahilan kung bakit siya nakakagawa ng pananakit sa kapwa. Kung sana po tayong mga tao ay mayroong mapagpakumbaba at mahabang pasensya, wala po sigurong sakitan na magaganap. Ang ating winner ng 500 pesos, Elmer Buan. Congratulations, Elmer Buan. Ikaw ang ating lucky winner today ng 500 pesos. Siguro, Attorney Paul. Go ahead. Go ahead, Attorney. Sorry. I was about to say, as a final word lang, ito inabiso ko sa maraming kliyente ko, na pag kayo po ay nasa isang lugar na talagang kinagagalit nyo sa isang sitwasyon, lagi nyo hong ipasok sa isipan ninyo. Kahit huwag nyo na isipin yung sarili nyo, galit na nga kayo. Pero unahin nyo isipin ang inyong mga mahal sa buhay, pamilya, ang inyong mga kapatid, ang inyong mga mahal sa buhay, at pwede ho kayong bumaba, yung temper nyo ng ganun. It's not worth it. Maniwala ho kayo sa akin, maraming bagay ang not worth it. Na yung pagdilim ng paningin ninyo, hindi ho worth it na may gawin kayong mali dahil long term kayo problema. So lagi niyong isipin, Cheryl, yung mga inyong mahal sa buhay na may uuwian kayo, may nag-aantay sa inyo. And more often than not, Cheryl, enough na ho yun para ipagpigil at ipagtimpi yung inyong galit. At kung umabot po na ayaw kayong tantanan, yung talagang patul na patul ka na, di ba, attorney, nagtitimpi ka na, pa-blatter nyo para may record. Oo, pwede mo i-blatter para may record, para at least may record yung pulisya na, hindi, ito, matagal na itong nag-agresibo sa tao na to, kaya na-report yan. At of course, kung talaga tayo, Cheryl, there's always a way to file a case, depende sa ginagawa ng tao sa iyo. Marami pong salamat sa inyong oras, Attorney Paul. Thank you for making time. Of course. Sa uulitin, magkikita rin tayo muli. Yes, in studio. Ayan po. Maraming salamat po. Thank you. Yan po si Attorney Paul Castillo, ating law expert for today at professor mula po sa Far Eastern University. At dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Bukas, tutukan po natin ang unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy o COC. Ito po ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Sagot kita!